ng dalawang koponan, San Miguel Beer at Red Bull. Hindi na ako nagugulat sa mga ginagawa ni Coach Yeng Guiao, especially in the way he shuffles his starting lineup. Last time nilaro ang Red Bull, mga kaibigan, yung starting lineup nila, wala po natira dito sa starting lineup na inumpisa ni Coach Yeng Guiao against San Miguel. Bago po ang kanyang starting lineup ngayon. Si Rico Villanueva, hindi ka nag-start last time. Akala ko hindi ka nagugulat sa suot ni Sotreyes. Ayun, yun din isa. Hindi rin ako nagugulat sa mga nasusuot ni Coach Chotres. Tingin ko nagugulat ang kayong dalawa. But partner, no, itong big lineup na pinapakita ng Red Bull ngayon, palagay ko, this is a warning to San Miguel na ang focus ng Red Bull dito is to control the boards and not allow Dorian Peña, Daniel Defonso, at saka si Danny Siegel to have their way underneath the boards. Ang laki nitong lineup nila, si Bugia, at saka si Alvarez, si Enrico Villanueva, lahat taga-Ateneo, all on the floor at the same time. At si Aducol nandiyan din. Sabi mo ka, pipigilan nila itong malalaki ng Red Bull at doon sa huling eksena na yun, si Rico Villanueva went for the basket at sinubukang palpalin ni Romel Aducol. Tinawagan siya ng foul at si Villanueva ngayon na tumitira ng free throws. Sablay ang una. Nagpapasiglaban itong dalawang coaches, no? Especially in their surprises sa kanilang starting lineup. Si Romel Aducol, hindi pa nag-i-start yan for San Miguel. This is his first start in his new career with San Miguel. At yan nga, no, pinapakita din ni Coach Reyes that he is taking a page out of the playbook ni Coach Yeng Guiao by coming up with surprise starters. Importante yan na hindi ka na babasa ng buo ng kalaban. At well, alam naman natin si Coach Yeng Guiao, yan po ang pangunahing halimbawa ng isang coach na mahirap basahin sapagkat to the credit naman of his lineup, kahit sino kasi pwedeng mag-start para sa Red Bull dahil yun na ang kinagis na nila sa sistema ni Coach Yeng Guiao. Umiskor po si Olsen Rosella with a back shot para sa unang 2 puntos ng laro nito. Kung nakita natin kanina, no, in our graphic, na si L.A. Tenorio was initially kicked to start for San Miguel. Pero si Olsen Rosella nandiyan dyan. And very clearly, ang gusto dito ni Coach Reyes ay isang veteran na magdala sa team niya because they don't want Red Bull to get off to a hot start. Samantala, Olsen Rosella. Arito si Romel Aducol sa ilalim. Binigay kay Universal Romel ang traveling call. Kay Romel Aducol. Maganda nito itong matchup ng San Miguel at saka Red Bull. And for one other reason, ang style ng dalawang koponan talagang ibang-iba. Unang-una, ang Red Bull, very defense-oriented. Number 1 sa defense sa liga natin. No? In the wins that they have, they've given up only 81.8 points. Tatlo doon, out of the 6 games they've won, hindi naka-score man ng 80 points sa kanilang kalaban. Yan ang depensang maganda. Samantala, hindi na naka-score ng Red Bull sa offensang yon. Bumalik sa San Miguel, open shot para kay Woody Wilson. At lumalabak po ang San Miguel ngayon, 4-2 ang ating score. Warren Ibanez, may dala ng bola para sa Red Bull. Paolo Bugia. Rich Alvarez down low to Rico Villanueva. Labang kay Romel Aducol pa rin. Inunti-unti ni Enrico Villanueva. Hindi na naman pumasok ang tira. Fast break play, San Miguel to Danny Siegel. Got it on the second try. Pero sinasabi natin kung mapipigilan ito si Danny Siegel. Sa kanyang klaseng eksena, fast break, mahihirapan talaga. Junti Valenzuela, layup, malakas. Junti trying to keep it alive. Lumabas ang bola, ibibigay sa San Miguel Beer. Sa format natin na all-Filipino, no? Understandable na ginagamit ni Coach Chot Reyes si Danny Siegel at number 4. Sabi nga ni Siegel kanina doon sa introduction ng starting lineup, he is the starting power forward ng San Miguel. Pero kung gusto nilang gumawa ng mismatch, pwede nilang ilaro si Ildefonso number 4, si Dorian Peña. Pasok ni Ibanez yun. Hinabol ni Rosella. Naharas din ni Olsen Rosella sa ere. Danny Siegel bumabantay sa kanya si Rich Alvarez. Wala. Ibanez. Tuloy-tuloy sa front court. Nakababa na kaagad ng San Miguel. Binigay kay Junti Valenzuela top of the key. Valenzuela pa rin. Nakukumahog. Binigay kay Enrico Villanueva. Romel Aducol nakapayong.
umulan pa rin ng 2 puntos para kay Rico Villanueva ng Red Bull. Mabilis ang palitan ng puntos dito. Sabi nga natin kanina, ang Red Bull known to be a defensive team. At ang San Miguel naman known to be an offensive team. Sandali. Nagbandali ito ng San Miguel sa kanilang pag-opensa. Bumagsak si Enrico Villanueva at merong offensive foul na tinawag na naman kay Romel Adukol. Pangalawang foul na yan on Adukol. Warren Ibanez sinesenyo sa play para sa Red Bull. Junti Valenzuela, the hitman. Siya na mismo nagsabi, Ibanez, wala. Don Tineros, ginawa ang bola para sa San Miguel. Nakita si Willie Wilson underneath. Wilson inabot ang bola. Nabitawan. Pinalik kay Danny Siegel to Olsen Rosella. Don Tineros. Tineros pinaikan si Rich Alvarez. At sabi ni Rich Alvarez, hindi ako, siya. Sabi ng referee, maniwala ka, ikaw. Substitution kagad. Hindi naman nadukol. Kanya si Peña ang pumasok. Akala ko may injury to si Dorian Peña. Mukhang okay na naman eh. May foul na naman. Mukha talaga mahigpit ang bantay dito kay Danny Siegel. Si Rich Alvarez po, ang unang-unang pumapapel bilang defender kontra kay Danny Siegel. Pero doon si Junti Valenzuela ang tinawagan. Si Hitman. Oo. Rosella. Si Don Ontiveros labang kay Valenzuela. Jumping by Ontiveros. Wala. Warren Ibanez. Kinaliwa pa yung rebound. Tuloy-tuloy sa front court. Binigay kay kay Rich Alvarez. Labas ulit kay Ibanez. Valenzuela. Biglang tumira. Wala. Danny Siegel. Looking downstairs. Nakababa na rin ang depensa ng Red Bull. Rich Alvarez challenges it. Wilson dalabas kay Rosella. Don Tiveros down to Dorian Peña. Peña labang kay Rico Villanueva. Pinaliwa, wala. Peña pa rin. Peña, sarap lang pala. 8-4, San Miguel. Labang ng 4. Yung papantayin natin dito sa opensa ng Red Bull, sa tingin ko, no, si Junti Valenzuela. Siya ang pinakamainit at pinaka-consistent na Red Bull scorer. The last 5 games, ang average ng 16.4 points a game. But sa game na to, si Junti Valenzuela, wala pa tinitira. And then, meron na siyang dalawang tira. Wala pa siyang naipapasok na tira. That's right. Ano to, yung galaw kanina ni Dorian Peña, hindi nakuha sa una. Pero sa pangalawa, pumasok ang tira. Binigay po niya ng 4 puntos sa kalamangan ang San Miguel Beer over Red Bull. At si Paulo Bugia ang siyang nasa free throw line ngayon. Ayaw pumasok yung mga free throws ng Red Bull. Kanina si Rico Villanueva, 2 minintis. Ngayon, Paulo Bugia, hindi rin pumasok yung una. Second shot ni Paulo Bugia. Walang ring. At ang ating score 8-5. Labang pa rin ang tatlo ng San Miguel. Don Tiveros. Binigay kay Dorian Peña. Peña to Willie Wilson. Nabitawan. At si Warren Ibanez napulot ang bola. Ibanez hindi kaya kanyang mga kasama. The bounce pass to Rico Villanueva. Villanueva kaharap si Dorian Peña. Nalabas ulit kay Warren Ibanez. Dorian Peña time for a steal. Nabalik kay Warren Ibanez. Junti Valenzuela 3 points at the TM Press. Nahatid sa inyo ng TM. Ang pinalakas na Touch Mobile. Ayun ang sinasabi natin, si Junti Valenzuela. For the conference, 12.4 ang kanyang average. But in the last 5 games, 16.4 consistent ang kanyang scoring. Ginobal team kagad si Danny Siegel. Nalibre naman si Olsen Rosella. Loose ball. Napulot ni Junti Valenzuela. Valenzuela looking around. The bounce pass kay Rico Villanueva. Malakas. Pero may sumabit. Habang ito si Junti Valenzuela, kinito, alam natin ito, nung mag-umpisa ito sa Red Bull, yan talaga ang kanilang main man sa dos, ano? Hanggang sa medyo naging komportable na si Lordy Tugade. Noong pa natin tinatanong niya sa mga taga-Red Bull, bakit si Lordy Tugade parang mas athletic ito kaysa kay Junti Valenzuela? Si Junti ang sumisikat noon at siya yung sumisingasing. Pero nung nagkaroon na ng kumpiyansa yung Lordy Tugade, siya na ang naging go-to guy ng Red Bull.
Of course, ngayon, wala na si Lodi. Exactly, no? Sino kaya papalit ka sa ginawa ni Lordi para sa Red Bull, no? Ang average niya over 15 points a game. That was last season. Number 5 siya in scoring in the entire league. Pero ngayon wala na si Lordi. Lumipat na nga sa San Miguel. Hindi pa nga nakakalaro sa San Miguel except for that one game where he played only minimal minutes. Meron pa siyang minutes sa kanyang tulog. December pa makakalaro si Lordi for his new team. Pumasok na si Wesley Gonzalez para sa San Miguel. Danny Siegel. Nagbintis na naman. Rico Villanueva nakuha ng rebound bigay kay Warren Ibanez. Ibanez sa front court. Ibanez hindi pa kapasaksak sa loob. Talabas kay Junti Valenzuela. Binabot ni Wesley Gonzalez. Junti Valenzuela sinesenyo sa play. Paulo Bugia. Kaharap si Danny Siegel. Warren Ibanez. Ayan ito naman si Rico Villanueva. 3 seconds on the shot clock. Tinira na ni Rico Villanueva lakas yung banda. Also Racera para sa rebound. Racera nasa front court ngayon sinasalubog ni Warren Ibanez. Nakahanap na ba sa hammer kay Dorian Peña. Tinapik ni Rico Villanueva. Napulot rin ni Dorian Peña. Wesley ang layo. Lumapit ng konti. Wala. At nakakuha na naman ang rebound si Dorian Peña. Okay, stretch 24 para sa San Miguel Beer. Wesley Gonzalez. Nakatingin kay Danny Siegel. Laban kay Rich Alvarez. Hey! Successful yung ginawa na pagpapahulog ni Rich Alvarez na nakakuha siya ng offensive foul kay Danny Siegel. The court, si Paulo Bugia, mahirap kang lampasan. Hindi lang si Rich Alvarez, kundi si Paulo Bugia rin. At pinagtatakang ko rito, bakit si Tupex Robinson na nagsasalita? Siya bang babantay kay Danny Siegel? Baka Palagay ko, team effort yan. Ayun. I'm sure pinag-usapan ng buong team ng Red Bull kung paano na pipigilin si Danny Siegel because not one man can do it, although Rich Alvarez so far so good. May tatlong bagong players sa loob. Para sa San Miguel, L.A. Tenorio, Gabby Espinas at si Chris Calagio. Rico Villanueva. Update sa ating statistics, Parker. 12-4. Make that 13-4 ang advantage ng San Miguel sa rebounding. At ang San Miguel meron ng 5 turnover. At ang Red Bull, ni isa wala pa. Aba, maganda yan. Doon, nakita natin binulabog ni Warren Ibanez yung fast break play ng San Miguel Beer, tapping that ball out of bounds. Pero mananatili po yan sa San Miguel Beer with 4:27 remaining in the first quarter. One good move ang ginawa ni Coach Yang Giao. Ayan na. Chris Calagio, instant offense, 3-point shot at TM Press na yan. Hatid sa inyo ng TM, ang pinalakas na touch mobile. Chris Calagio was number 2 in 3-point shooting percentage. Last season, 41.1%. Paulo Bugia, nabitawan ang bola. Ibanez rifles it over to Larry Bonacher. Bonacher, din naman wala na agaw ni Wesley Gonzalez. Gonzalez binigay kay Dorian Peña. Out to L.A. Tenorio. Tenorio. Narito si Espinas. Din naman sa kay Calagio. Natapik ni Rico Villanueva na pulot ni Wesley Gonzalez. Wala. Ibanez. Alam mo, mabilis ang pace ng laro. Ito! Bumukol na naman si Junto Valenzuela ng TM Press na hatid sa inyo ng TM, ang pinalakas na touch mobile. Labang na naman ang Red Bull ng isa. 12-11. Nakakadalawang 3-point shot na si Junti Valenzuela. Very energetic itong second unit ni Coach Chot Reyes. Totoo yan. But so far, no? Wala pa silang ginagawa dito except yung tira ni Chris Calagio. At ito, sumaksak si Chris Calagio pero napalpal. Might have taken even an extra step. Pare. Warren Ibanez, binitikitan ni Wesley Gonzalez. At merong foul na tatawagin. Uy, teka, may technical. Sino ba? Lumapit si Coach Chot. Siya kaya? Malamang kasi nasa loob na ng court. Yun, si Chot Reyes ang natawagan ng technical foul. Kanina pa may nirereklamo si Coach Chot Reyes at magpahanggang ngayon, naririnig ko yung boses ni Coach Chot Reyes hanggang dito. Naka-headset pa tayo kinito. Pero dinig ko yung boses ni Coach Chot Reyes habang nagrereklamo.
Pinakikita naman siya ni referee, Montiel. Montiel, oo. Pero hindi yan ang ang tumawag ng technical eh. Oo, pero dapat pagkikita si Coach Reyes. Maagang ito. Oo. Nasa first quarter pa lang tayo rito. Pero dadabog po si Coach Chot dun eh. Si Assistant Coach Biboy Rabaez ang umaawat sa kanya. Sabi siguro ni Coach Biboy, kung naman ang pag-iwan dito. Ako sa tingin ko, tactic lang yan eh. Oo. Kasi sa tingin ko, yung intensity level ng San Miguel has not matched yung intensity level ng Red Bull. Kaya ginigising lang ni Palagi Coach ko, Chot ginigising ni Coach Chot ang kanyang mga player. Especially since lima ang turnover. Pati Sabi nga niya, nangihinayang siya. Pero ang nakikita ko kanina, bago magsimula yung laro, lahat ng mga Red Bull players ay pinuntahan siya at grinit siya. Kaya naman, mas lalo niyang gusto sana talunin itong Red Bull, pero hindi nga pa siya makakalaro in today's game. Bakit naman gusto niyang talunin yung mga nag-greet sa kanya? Sama naman. Yeah, pero siyempre, ganyan talaga ang basketball player. Kung saan kang popular, siyempre, gusto mong manalo yung team mo more than yung gusto mong talunin yung kabila. Pero ganun talaga mangyayari doon. Para manalo ka, kailangan talunin mo yung kabila. Dominic, ano naman ang balita sa love life ni Lori Tugade? Balita ko yung kanyang girlfriend they met dun sa Gold's Gym kung saan sila pareho nagte-training. Well, yan ang hindi ko pa nababalitan. Aalamin ko yan para sa'yo. Baya mo na sige dito kung malab yan. Bakit? Hoy, nabitawan! Fashion model ang girlfriend ni Lori Tugade. Ano pangalan? Yan ang hindi natin pwedeng sabihin. Ganun ba? Bakit? Dapat may clearance. Okay. Dito tayo sa NBA bukas. Topex Robinson nasa load na para sa Red Bull. Kayo din si Mick Pinisi. Ay, Punesher. Dinidikitan ni Wesley Gonzalez. Magkakilala yung dalawang yan. Cyrus Baggio. Binigay kay Mick Pinisi. 3 seconds on the shot. Pass Punesher. Sa pool. Ang TM twist. Atin sa inyo ng TM. Pinalakas na touch mobile. Maganda na sana yung depensa ng San Miguel doon. Kept the ball in the perimeter. Hindi nakapasok ang Red Bull. Pero nandun naman si Larry Panasher. Big timely basket as time was running out. Biggest lead of the game so far. 6 na puntos na abante ng Red Bull 17-11. Dorian Peña. Nilabas kay Wesley. L.A. Tenorio. Big Pinisi got the beat on the rebound. Uy! Challenged by Wesley Gonzalez at magkakaroon tayo ng jump ball sa harapan ng basket ng San Miguel. Malaking bagay dito yung 3-point shooting, partner. No? 3 out of 4 ang Red Bull. 1 out of 4 naman ang San Miguel. Sa 3 points yan. Oo. Tinuturo ni Mick Pinisi. Huwag kayo maniwala kay Gabby Espinas. Hindi siya yung kalabang ko ron. Si Wesley Gonzalez. Sakali lang naman. Larry Punesher, dala-dala ang bola. Binounce pass kay Rico Villanueva. Dorian Peña nilabas ngayon. Kay Cyrus Baggio, suwaksak sa loob. Inilayo ang bola, lumabas at tumama raw sa sapatos ni Cyrus Baggio, sabi ni referee Montiel. 6 pa rin ang abante ng Red Bull over San Miguel at 17-11. Gabby Espinas, Chris Canagio, laban kay Cyrus Baggio. Ang batawan ni Chris Canagio ang bola, it will go out of bounds in favor sa Red Bull. And another turnover against San Miguel. Expected naman yung partner kasi ang kalaban nila is the league's #1 defensive team. Yung switching defense ng Red Bull, mabigat. Topex Robinson na naman kay Rico Villanueva. Mick Pinisi, tingin na rin ang tres. Isa pa! Na TM tres. Hatid sa inyo ng TM. Pinalakas na touch mobile. Ano na yan? 4 na tinitira ng Red Bull. 4 out of 5. Isa lang ang minitis nila from 3-point distance. 80% 3-point shooting. Matindi. Uy! Agaw ni Topex Robinson. Laban kay L.A. Tenorio. Binalik kay Cyrus Baggio. Inabot ang langit ni Cyrus Baggio. Rumana challenge ang Red Bull. 11 na ang kanilang lamang over San Miguel Beer. Wesley Gonzalez. Jump shot, hindi pumasok. Cyrus Baggio para sa rebound.
Meron na lamang 22 segundos na nalalabi sa first quarter. Topex Robinson, merong instructions galing sa bench to take the last shot. Meron lang 1 second na pagkakaiba ang shot sa Kadamking. Ang layo nito! Saan malayo? At tignan natin kung aabot na ito. Wesley Gonzalez, galing sa ating first quarter kinito. Yun ang pinag-usapan natin, yung turnover sa San Miguel. 11-0 ang discrepancy dun sa points of turnovers. Lamang po ang Red Bull sa departamento na yun. At kaya naman lamang din sila ng 11 sa pag-upisa ng second quarter. Pinayungan! Naman partner yung depensa ng Red Bull, hindi lang sa matindi in terms of holding San Miguel to only 11 points sa first quarter, but they never gave up a single free throw. Hindi nakapunta sa free throw line ng San Miguel sa buong first quarter. So, While 4 out of 9 ang free throws ng Red Bull. Malinis ang depensa. Yes. Na pinakikita ng Red Bull sa kasalukuyan. Ano naman yung sinasabing yung special defense na sinasabi ni Topex Robinson, gumagana ba? Well, mukhang gumagana yun because matagal nakaupo si Danny Siegel sa bangko at he really couldn't get his game going kasi nakabantay sa kanya si Rich Alvarez. In fact, para nagiging situation dito, pag nakaupo si Siegel, nakaupo din si Rich Alvarez. Although ngayon, si Siegel nasa loob ng court, si Alvarez nakaupo pa rin. Well, kapapasok lang ni Danny Siegel sa pag-umpisa ng second quarter. Siegel, by the way, has 2 points, doing 1 out of 4 as Dorian Peña comes down with the offensive board. At naka-follow up na naman. 2 beses na niya ginagawa yan. Yan naman ang magandang player sa isang koponan na nagagamit niya yung kanyang laki. At doon din makakakuha ng pagkakataon ng San Miguel to score from the free throw line. Dapat tuminti ang kanilang offensive rebounding. And of course, you will get some fouls pag nakakakuha ka ng offensive rebounds and going for the putback. Yung pangalawa, yung kulang sila sa slashing. And si Calagio, si Wesley Gonzalez, si Daniel Defonso at si Dondon Antiveros must know kung yung kailan sila papasok, kailan sila mag-i-slash to be able to drive strong to the basket and also get themselves some free throws rather than setting for jump shots. Kaya yung ginawa ni Dondon Antiveros, tumira na lang sa labas. Ito naman ngayon si Larry Fonager. Pinasa kay Cyrus Baguio, binigay kay Carlos Shama. Shama, nilabas ulit kay Cyrus Baguio. Baguio, laban kay John Donon Tiveros. Parehong taga Cebu. Topex Robinson. Slashing ba gusto mo? Carlos Shama. Uy, niyoyo pa bola. Topex! Sa ilalim, Shama. Nabitawan. Napo ni Olsen Rosella. Olsen Rosella umatake ngayon para sa San Miguel Beer. Humihingi si Danny Siegel. Siegel, double team na naman! At nakaagaw na ulit ang Red Bull of the bad pass by Danny Siegel. Yun din ang isa napapansin natin, no? Pag wala si Rich Alvarez at nandyan si Danny Siegel sa loob ng court, dino-double team siya. Naaasahan ni Coach Yeng Guiao yung straight-up defense, man-to-man, ni Rich Alvarez on Danny Siegel, okay na okay yun para sa kanila. Pero kung wala si Rich Alvarez, mukhang dino-double team ngayon ng Red Bull, si Danny. Running shot ni Larry Fonager, hindi pumasok. Olsen Rosella. The bounce pass to Dorian Peña. Ganda naman! And that time, bako naka-akma yung depensa ng Red Bull. Scoring situation na para sa San Miguel. Yan ang kailangan nila. Ito na lang ang abante ng Red Bull. 11 kanina yan. Open shot para kay Topex Robinson. Not really his shot. Hindi naman niya tira yan. Pero libreng-libre. Kaya talagang matatakam ka eh. Peña inside. Natapik pa niya palabas kay Danny Siegel. Kumalog. Binisi na ako ng rebound. At medyo pinagalan ni Larry Fonager habang hinintay niya yung point guard nila na si Topex Robinson. Sharma. Sinet up si Larry Fonager. Pumasok! Gargan bounce. 2-pointer lang yan. Pero nakapagbigay ulit ng 9 na puntos na abante para sa Red Bull. And ang galaw ni Danny Siegel. Ang dami talagang tutulong-tulong eh. Kinukuyog. Pag dumadrive in si Danny Siegel, yun, yung sentro nila ng Red Bull, pumupunta sa may bandang
path ng driving range ni Danny Siegel. Pero yung foul na kay Larry Vanasher, his first. Bibigyan ng free throws. Ito na yung unang free throw ba ito ng San Miguel? Ang una no? Hindi, kanina si Dorian Peña. Huwag kang kaway ng kaway. Border ka na. Vanasher! No. Danny ay na rin nagbababinigay kay Danny S. Siegel pulls up. Nahawakan ni Baguio pero Gabi Espinas. Napasok yung tira. Oh! Kunting agad! Cyrus Baguio. Chris Calagio. Daniel Defonso. Ang ganda ng alley. Ay! Malakas! Ito kaya si Larry Vanasher. Vanasher pulls up. Binigay kay Mick Pinisi. Inside to Carlo Shaba. Tip in Robinson. Nabaliktad ng Rose ang papel ng dalawa. Kita mo naman si Topens Robinson makakuha ng rebound. Pinisi. Wala. Gabi Espinas. Binigay kay Olsen Racela. Racela. Looking left and right. Binigay kay Daniel Defonso. Naghihintay lang sa ilalim. 2 points. First 2 points para kay Danny I. At gumaganda ang pasahan ng San Miguel nung first quarter. Halos wala tayo nakita ng assist ng San Miguel, settling only for 2 assists compared to 7 for Red Bull. Pero ngayon, si Olsen Racela nagdadala and he's keeping the ball moving. Anong kunyari, yung pala doon sa diretso niya ibibigay sa harapan niya. Cyrus Baguio with the jump shot. Wala. Shama almost recovered it pero natapik pa labas. Mananatili po yan sa Red Bull. Serino Cruz pumasok ngayon sa kauna-unahang pagkakataon para sa Red Bull. Sharma labang kay Gabi Espinas. Humihit. Wala. Danny I para sa rebound. San Miguel. Danny Siegel. Whoa! Pal-pal ni Mick Pinisi. Ano sabi ni Mick Pinisi kanina? I have 6 fouls. I have 2 hands. Pero sabi niya, yung 5 foul na yun, ibibigay niya para kay Danny Siegel, isa kay Dorian Peña. Bentis de Larry Vanasher. Out of bounds. Sabi natin, napalpal ni Mick Pinisi. I have 2 hands. The left ang ginamit niya. Uy, ano nangyari dito? Uy, yung dugo. Yung ano? Ilong? Yung ilong. O yung bibig? Danny Siegel. Ito, tumutulo. Ilong ba yan? Ilong yun, ilong. Nakita mo ba nangyari? Hindi ko napansin kung ano nangyari dito sa ilalim na yun Yung kamay, tingnan natin kung ano nangyari dito Nakikita niyo si Cyrus Baguio. Sumaksak sa loob. Bitaw, ayun, tinamaan nung pagpasa niyang gano'n. Aksidente. Si Danny Siegel at tumutulo pa rin yung dugo Oo, patuloy. Tumutuloy yung dugo. Coming out of his left nostril. Duguin talaga yung lugar na yan. Pero sa tingin natin, matibay naman yan si Danny Siegel. Kung ganyan lang yan, wag lang sana may nabali sa loob na puto. Palagay naman natin kayang-kayang inday niya ni Danny Siegel na hindi po siya kailangang umupo na lang sa bangko. Samantala, nasa San Miguel ang bola. Lamang ang Red Bull ng 5, 26-21. Don Tiveros lamang kay Junti Valenzuela. Binigay kay Danny Ildefonso. Rebound. Ngayon ang Horda. Arte sa Serino Cruz. Masyado malakas ang pasa. Pero last touch yata si Chris Calagio. Malaking pagbabago dito sa sistema ng opensa ng San Miguel. At wala si Danny Siegel. Unang-una, yung kanilang mismatch na nakukuha at the number 4 position, hindi nila makukuha ngayon. Pangalawa, yung scoring shot ni Danny Siegel has to be picked up by somebody else. Sino ang mag-pick up ng scoring slot?
Sa kasalukuyan naman, si Danny Siegel hasn't really all that contributed. Dominic, may narinig ka ba tungkol sa kondisyon ni Danny Siegel? Well, sinusubukan lang nilang pigilan yung pagdugo ng kanyang ilong at sabi naman nila hindi naman ito bali. Mukhang may sugat lang sa loob at sinabi pipigilin lang yung pagdugo at makakabalik rin siya sa paglalaro. Sabi nga natin, matibay naman yung si Danny Siegel. Mga professional player na ganyan na kung walang bali, bali, wala. Yun. Kanya pwede, bali todo. Junti Valenzuela nasa free throw line para sa Red Bull. So sa mga original ng Red Bull, kasama si Nick Penisi, pumasok po yung Red Bull sa ating liga. 1 of 2 by Junti Valenzuela. Hindi nagkakaproblema sa free throws itong Red Bull. Uy, ang ganda na naman ang pasa kay Danny Ildefonso ng Pangasinan. Pasanto sa laban sa kayo, dito Pangasinan. Mick Penisi, yes! Tiam 3. Hatid sa inyo ng Tiam, pinalakas na touch mobile. Kung sumusona kayo ng Red Bull, kanya kami nakakawala sila sa backdoor play kasi si Nick Penisi is looking at the ball in the perimeter at hindi niya nakikita kung sino nagkakat dun sa kabila, dun sa behind him. Samantala, agad inamin ni Junti Valenzuela yung foul. Second personal para kay Junti Valenzuela. Rasela. Patuloy yung zona ng Red Bull. Ito naman ang panagot. Hindi po siya. Medyo malakas. Dondon Tiveros. Ildefonso. Rasela down low to Dorian Peña. Double team. Rasela. Libre si Dondon. Wala. Mick Penisi. Right sa raw ito sa Lina Cruz. Pero nakababa ka agad sa depensa ng San Miguel. Binigay kay Lena Horda. Jump pass. Napakialaman ni Danny I. Meron pa tayong 4:59 na natitirang sa second quarter. Kung hindi po ninyo inabot kanina, may magandang unang laro tayo. Santa Lucia Realty nagwagi over Coca-Cola 106-91. Junti wala. Tapik rebound by Olsen Rasela. Rasela in the front court. Binigay kay Dondon Ontiveros. Baseline drive. Ang hirap naman nun. Yun, hindi pa yata klaro sa mga player ng Red Bull kung sosona sila o magmaman to man. Nakita yung lapse in defense. Pumasok agad. Baseline drive ni Dondon. First 2 points ni Dondon Ontiveros dito sa larong ito. Rico Villanueva. Humihingi ng traveling yung mga taga San Miguel, pero ano tawag? Mukha yata may foul. Oo. Nagsinad doon sa harapan. Nasa harapan ng bench ng San Miguel yun eh. At ang bigat dito, nasa penalty ng San Miguel. Kanya titira si Rico Villanueva ng free throws. Si Villanueva naka-score ng 21 points. First time Red Bull played San Miguel kung saan manalo. mobile. Willie Wilson. Dondon Ontiveros. Yung pa rin ang kanilang zona. Nakalibre tuloy si Willie Wilson. At binabara naman ang lamang ng Red Bull to 5 at 32-27. Junti Valenzuela. Tinabas kay Mick Penisi. Celino Cruz. Wala. Ganda na tapik ni Leona Honda pero napunta kay Olsen Rasela. Rasela. Agad binaba ang bola. Bounce pass kay Willie Wilson. At si Mick Penisi. Sabi niyo, saan? Saan? Ito, sabi niyo, referee, tinawag ko na. At pangalawang personal foul niya ni Mick Penisi. Ito, wala sa plano ni Mick Penisi ito. Dahil ang sabi niya, sa 6 na foul niya, yung 5 ay dinededicate niya kay Danny Siegel. Yung isa naman, lovingly dedicated din kay Dorian Peña. Pero wala kasi si Danny Siegel, kaya pinagtsagaan na niya. Ito, si Willie Wilson. No? Well, last line of defense, si Nick Penisi. At ang awareness niya, ang kanyang objective is never to give up any layup. Kaya naman pala yung pisngi, parang wala
Hotdog bun. Yan ang ating Pure Foods TJ Hotdog Fan Bite. Brought to you by Pure Foods TJ Hotdog. Kids can tell. 3:27 ang ating nalalabing oras dito sa ating second quarter. Lumalabas na ngayon ng Honda. Instead, cross-court pass kay Celino Cruz. Celino Cruz binigyan kay Paolo Bugia. Short jumper by Bugia is no good. Dorian Peña para sa rebound ng San Miguel. Narito sa Olsen Rosella, tumatakbo. Don Ontiveros. Balik-ulit kay Rosella. Ontiveros looking inside kay Willie Wilson against the Honda. Nilabas na naman kay Ontiveros. Malaki pa oras nila dahil mabilis sila na ibaba ang bola. Ontiveros pa rin. Nilabas kay Danny I. Top of the key. Yeah! Daniel Defonso now has 6 points in the game. Coming off the bench para sa San Miguel Beer ngayong gabi. At nakita natin, San Miguel Corporation Chairman. Kapapasok lang. Yes, Ambassador Gandinko Wangko. At bago siya umupod, dinaanan muna niya si Danny Sigel at kinamusta. At binigyan ng konting pep talk. Actually, kanina pa. Kanina ba? Lumabas lang. Yes, I think nung nakita niya, he just wanted to make sure that Danny was Danny okay. Sigel was okay. Pero nasa kanila ang bola. Hirap na hirap ng Red Bull maka-score dito. Almost 2 minutes. Wala silang puntos. At 1 out of 7 sila from 3-point distance sa quarter na ito. Make that 1 out of 8. Ayun. Kanina sa first quarter natin, 4 out of 6. Whoa, fast break play by San Miguel. Don Ontiveros to Willie Wilson as they grab the lead back after falling behind by 11. Labang na ngayon ang San Miguel ng isa. Rico Villela kapos! Pero merong loose ball foul na tatawagin si referee Ferrer kay Rico Villanueva. Nilabas kay Junti Valenzuela. Ganda na pasa kay Rico Villanueva. Filmy hit! Oh, yes! Beating the buzzer. The 24-second shot clock was about to go off. One of the few times nakapasok ang Red Bull, no? Doon sa shaded area. Eh palagay ko, yan ang kailangang gawin nila, no? They were relying too much on that outside shot na gumana para sa kanila ng first quarter but not here in the second quarter. Ito naman ang gumagana para kay Daniel Defonso yung kanyang outside shot. Meron na siyang 8 puntos sa kasalukuyan at kanya na namang nilagay sa kalamangan ang San Miguel Beer. Junti! Again, another slash. Para nagpa-picture sa ere. Up! Way! Naagaw ang inbounds pass. Junti na naman para mapuntahan. Para bounce para sa Red Bull. At gigil na gigil si Daniel Defonso. Sayang! Well, naagawan sila right in the front court ng Red Bull. 1 minute and 18 seconds to go, second quarter. Rico Villanueva, inabot kay Celino Cruz. Celino Cruz, waksak sa loob. Pasa niya, nakapik. Nakuha ni Rico Villanueva sa baseline. Villanueva, dinabas kay Junti Valenzuela. One-hander. Malakas. Up, may tulak. May tulak doon sa ilalim. Tawagin lamang kay Junti Valenzuela. Yes, pangatlo na yan. Pangatlo. Well, nakita natin kanina, no? Yung mga tumitira sa labas, sina Mick Pinisi, kuminsan sina Rico Villanueva. Kanya naman, pag bintis sila sa labas, walang possible offensive rebound ang Red Bull. One shot at a time ang nangyayari sa Red Bull. At tuloy nakakakuha ng pagkakataon ng San Miguel to come roaring back with those fast break points. Rico Villanueva para sa rebound. Junti Valenzuela pinalik kay Celino Cruz for the pull-up jumper. Yes! 2-pointer. Galing kay Celino Cruz. Tatlo ang abante ng Red Bull. 36 seconds to go in the second quarter. Uy, malakas yung pasa at si Celino Cruz naman sumasabay kay Olsen Rosella sa likod. Meron daw tulak. First personal para kay Celino Cruz pero nasa penalty na itong Red Bull. So 2 shots here para sa isa sa mga pinaka-deadly sa free throws na si Olsen Rosella. 34.8 seconds to go dito sa second quarter. At si Olsen Rosella talagang maaasahan yan sa free throw line. Toothpaste. 2 out of 2 for Olsen Rosella. Ang kanyang free throw percentage last season, partner, 86.3%. And only 3 players hit 80% or more from the line last season. Uy, nakawala. Si Larry Farashev. Si Rico Villanueva, para nandun si Dorian Peña sa ilalim. Loose ball. Rico tries to save it. At tumama kay Don Ontiveros bago lumabas.
So 13.7 seconds to go, second quarter. At siguradong natutuwa si Coach Chot Reyes sa effort na pinapakita ng San Miguel in terms of defense. They're scrambling, they're hustling. At yan ang isang dahilan kung bakit nakalamang sila kanina. Rico Villalaba, Jolo! Malaki din ang pagbabago sa offense ng Red Bull. As you see, they are now driving. 2.9 seconds ang nalalabi dito po sa ating second quarter. Nakita natin kanina yung assistant coach ng San Miguel, si Nash Rosella, kinakausap ang kanyang kapatid na si Olsen Rosella. Okay. Buti naman nakikinig sa kanya si Olsen. Ito na yung play. Oy,